Una sa lahat, bahagi ng isang expressway sa China biglang gumuho. Nagbagsakan tuloy ang mga sasakyan kung saan 36 ang patay. Ang buong detalye ng balitang yan, abangan maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight, DFA pinatawag ang isang opisyal ng Chinese Embassy para iprotesta ang panibagong pambobomba ng tubig sa mga barko ng Pilipinas sa Bajo de Masinloc. China muling giniit ang kanila raw karapatan. matinding traffic dahil sa isinarang Kamuning flyover sa Quezon City nagpasakit sa ulo ng mga motorista. Mga nakamotor hindi na padadaanin sa ilalim ng flyover simula bukas. Dennis Cornejo, diniretso na sa Women's Correctional matapos hatulan ng guilty sa kasong sinampa ng TV host sa si Wong Navarro. Kapwa-akusadong si Cedric Lee sumuko na sa NBI ngayong gabi. Higit 100 bayan at lungsod sa bansa isinailalim sa state of calamity dahil sa El Nino, nadagdagan pa. Oras ng pasok ng mga estudyante sa Cambodia, binawasan na dahil din sa matinding init. At Bea Alonzo nagsampa ng reklamong cyber libel laban kina Christopher Min at Ogie Diaz. Prinotesta ng ating Department of Foreign Affairs sa isang opisyal ng Chinese Embassy ang panibagong pambomba ng tubig ng China sa ating mga barko sa Bajo de Masinloc. Muli namang giniit ng China na sa kanila ang naturang teritoryo at tayo raw ang nangihimasok. Nasa frontline balitang yan, Camille Samonte. Ipinatawag ng Department of Foreign Affairs si Chinese Embassy of Manila Deputy Chief of Mission Chou Ziyong. Kasunod yan ng muling panghaharas ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia vessel sa ating mga barko sa Bajo de Masinloc noong April 30. Ayon sa DFA, pinrotesta nila sa Chinese official ang mga agresibong aksyon ng China, kabilang ang pagbangga, pagkukumpulan, pagbuntot, pagharang, mga delikadong pagmaniobra at ang paggamit ng water cannon ng mga barko ng China laban sa mga barko ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Giit pa ng DFA, pinaaalis na rin nila sa lalong madaling panahon ang mga barko ng China sa Bajo de Masinloc. Wala pang direktang tugon ang China sa pagpapatawag ng DFA sa isa nilang opisyal. Pero sa isang pahayag, muling iginiit ng Chinese Embassy na teritoryo nila ang Bajo de Masinloc. Pumasok daw ang ating mga barko sa teritoryo nang walang permiso mula sa China. Ginawa lang daw nila ang nararapat. Dapat na raw agad itigil ang Pilipinas ang panghahamon at panghihimasok. Tila minaliit din ng China ang pagkondena ng halos 200 bansa sa insidente. Martes nang bombahin ng China Coast Guard ang mga barko ng PCG at BFAR na patungong Bajo de Masinloc para mamahagi ng libreng diesel sa mga Pilipinong mangingisda roon. Sa lakas ng water cannon, nasira ang ilan sa ating mga barko, binuntutan at may pagkakataon pang nambangga ang barko ng China. Para sa maritime expert na si Dr. Chester Cablaza ng International Development and Security Cooperation, tama lang ang pagpapatawag ng DFA sa Chinese official. Bahagi lang daw ito ng diplomasya, pero mukhang hindi pa rin daw dito matatapos ang tensyon sa agawan ng teritoryo. China will continuously do its gray zone tactics, especially now that they know that the Philippines is getting stronger, not only militarily because of the collective deterrence support coming from the international community, but at the same time, they know that we are upholding the rules-based norms, that is the international law, which for them, they don't want to accept it. Right now, we are finding a better solution than expect the worst until such a time that one party will stoop down. One party will admit that their action is no longer effective.
Para naman kay Senator Coco Pimentel, kailangan na rin talagang magkaroon ng water cannon ng ating mga barko para makaganti naman anya tayo sa mga lumalabag sa ating soberanya sa ating exclusive economic zone. Bagamat hindi direktang sinagot kung paano o saan kukuha ng pondo para rito, sinabi ni Pimentel na dapat standard equipment na ito sa mga Coast Guard vessel. Lalo ngayong may ilang barko na rin ng China ang naispatan sa ibang bahagi ng ating karagatan. Kabilang ang Chinese research vessel na Shenkuo na namataan malapit sa Catanduanes. Nakitang nagbababa ito ng hindi pa matukoy na equipment. Ayon sa Philippine Navy, posibleng nagsagawa raw ng marine research ang Chinese ship. Sa ngayon, nakalabas na raw ito sa ating exclusive economic zone. Iba pa yan sa 3 Chinese research vessel na namataan sa Ayungin Shoal. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, nasa May Pag-asa Island pa rin ang mga ito kahapon. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Nagpakitang gilas ang mga Navy ng France at Pilipinas sa pagpapatuloy ng balikatan exercises sa West Philippine Sea. Sumabak naman sa live fire exercises ang mga sundalo ng Pilipinas at Amerika sa Palawan. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Magkasunod na dumating sa baybayin ng Rizal sa Southern Palawan ang 2 landing craft air cushion o LCAC na ito ng US Navy. Inihatid dito ang High Mobility Artillery Rocket System o HIMARS ng US Army na unang dumaong sa Northern Palawan kahapon. Sinanay dyan ang mabilisang pagdedeploy sa magkakaibang lokasyon. Bahagi pa rin ito na nagpapatuloy na HIMARS Rapid Infiltration Exercise sa balikatan ng Pilipinas at Amerika. In order to get the HIMARS down here, we flew them down from Luzon into Palawan, got off the aircraft, put it on a ship via LCAC, moved it down the coast off of the LCAC, and then here on the beach to fight side by side with Philippine and U.S. Marines. So the fact that we showed that type of mobility across the frontage of the Philippines, I think is fairly impressive. Nang makakuha naman ang impormasyon sa kunwaring paparating ng mga kalaban sa dagat, nagsimula ang live fire exercise. Sunod-sunod na nagpaputok ang mga sundalong Amerikano gamit ang HIMARS. Biglang bumuhos ang ulan sa gitna ng pagsasanay, pero di yan naging dahilan para tumigil ang mga sundalo. Sa kauna-unahang pagkakataon, pinaputok ang rocket launcher na ito ng Amerika na sinundan na 105 howitzers ng Philippine Marines. Nagsilbing floating targets naman ang mga bangkang iponosisyon sa magkakaibang lugar sa laot. Wala pang HIMARS ang Pilipinas, pero isa ito sa mga armas na gustong maisama sa AFP Modernization Program. Any new equipment will be beneficial to the armed forces, not only for the Marines. The performance of our Marines very well. Maaga namang nagsimula ang briefing formation ng Philippine at French Navy sa West Philippine Sea. Ang kanilang pakay, mahuli ang mga sumalakay sa loob ng French naval ship na Vendémiaire. Now we know this part is clear. We don't know what's waiting in front of us, right? So we go in from all the way up. Nagsilbing lookout ang Philippine Navy habang French Navy ang lumusob sa loob ng barko. Nang makarating sa flight deck hangar, nahuli nila ang isang bandido. Ang lahat ng yan, bahagi na visit, board search and seizure drill ng Philippine at French Navy sa West Philippine Sea. Matapos niyan, nagpahayag naman ng kagustuhan ng French Navy na magsagawa ng eksklusibong naval drill kasama ang Pilipinas. According to them, this will not be the last time they will be joining us. They also wanted to have their own bilateral exercise with us, not just during balikatan exercise. Samantala, dumating na rin ngayong araw sa West Philippine Sea ang barko ng Philippine Coast Guard na BRP Cabra. Gagamitin naman ito sa search and rescue operation skills advancement, lalo't makailang beses na pinunteriya ng mga water cannon ng China ang mga barko ng PCG. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Sa ibang balita, simula bukas, bawal nang dumaan ang mga nakamotorsiklo sa service road ng EDSA Kamuning sa Quezon City. Dagdag solusyon daw yan ng MMDA sa tindi ng traffic na epekto ng pagsasara ng Kamuning Flyover. At live mula sa EDSA Kamuning sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Brian, tukod pa rin ba ang traffic dyan?
Yes, Bok, this oras na ng gabi pero siksikan pa rin ang mga sasakyan sa ilalim ng Kamuning flyover. Dito naman sa tulay, isang lane lang ang bukas at tanging EDSA carousel bus lang ang gumagamit nito. Patuloy rin ang pagkumpuni sa estruktura. Makikita nyo sa aking likuran, yung mga construction worker dun sa medyo malayong bahagi na ng tulay ay patuloy pa rin ang kanilang ginagawang repair. Ganito ang magiging realidad sa susunod na 6 na buwan. Simula kahapon, hindi na pinadadaanan ang 2 lane bago magkamuning flyover. Kaya ang resulta, sa bahaging ito ng EDSA, nag-eembudo ang mga sasakyan. Kanina pang umaga, hebigat na ang traffic sa service road o sa ilalim ng ginagawang flyover. Ito ang sumalubong sa mga motorista matapos ang holiday kahapon. Git-gitan ang labanan ng mga nakamotor at mga nakakotse. Sa gitna niyan, binisita ng mga taga-MMDA at Department of Public Works and Highways ang kinukumpuning Kamuning flyover. 6 na buwang sarado ang southbound lane ng tulay bilang paghahanda sa malakas na lindol o the Big One. Sa datos ng MMDA, 24,000 4-wheeled vehicles ang dumaraan sa Kamuning flyover araw-araw, habang 23,000 naman ang mga motorsiklo. Para maibsan ang epekto ng closure, may karagdagang ipatutupad ang MMDA. Simula bukas, bawal nang dumaan ang mga motorsiklo sa ilalim ng Kamuning flyover. Liga-guide lang po natin sila for their safety rin kasi talagang siksikan talaga dito sa service road para wag na po silang makipag-gitgitan. Pasakit yan sa mga rider. Sana gumawa pa sila ng iba pang alternate lane para sa mga motor man lang. So yung mga kotse dun din eh. So pagdating doon sa dulo, ang naman, imbudo na naman kami doon. Actually po, dito kasi sa EDSA, mas mabilis ang daan dahil diretso na kesa papuntahin pa kami sa mga alternative route. Maraming pasikot-sikot. Sa mga motoristang ayaw makipag-gitgitan sa service road, pwedeng dumaan mula EDSA Quezon Avenue southbound, kanan sa Panay Avenue, kaliwa sa Sergeant Esguerra, kaliwa sa Timog Avenue, sa kakumanan sa EDSA Service Road. Pwede ring daanan ang Mother Ignacia, kaliwa sa Sergeant Esguerra, diretso sa 11th Jamboree Pakamuning Road hanggang palabas ng EDSA. Magdaragdag din ng traffic signs at enforcers ang MMDA para padaanin sa alternatibong ruta ang mga motorista at huwag magsiksikan sa service road. Hindi rin daw muna pagmumultahin ang mga motorcycle rider na sisingit sa service road, pero palilipatin sila ng daan para hindi na makadagdag sa matinding traffic sa EDSA. Balik sa inyo. Maraming salamat, Brian Basa. Diretso sa kulungan sina Denise Cornejo at iba pang hinatulang guilty sa kasong isinampa ng TV host na si Vong Navarro. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Guilty beyond reasonable doubt ang hatol sa modelong si Denise Cornejo, negosyanteng si Cedric Lee, pati na sina Simeon Palma o Zimmer Russ at Ferdinand Guerrero. Para yan sa kasong serious illegal detention for ransom na isinampa sa kanila ng aktor at TV host na si Vong Navarro. Ang sentensya sa kanila ng Taguig Regional Trial Court, reclusion perpetua o habang buhay na pagkakakulong, walang piyansa at pinagbabayad pa ng 300,000 piso na danyos kay Navarro. Sa panayan ni Cheryl Cosim, ikinagulat ng pamilya Cornejo ang mabigat na parusa kay Denise. Well, we're both shocked, very shocked because we didn't expect such a verdict, and of course very sad to know that a member of our family will go to prison. Mula sa Taguig Regional Trial Court, eksklusibong nakuna ng News 5 ng diretso sa Taguig City Police Station sina Denise Cornejo at Zimmer Russ kanina. Sinubukan ko silang kunan ng pahayag pero pareho silang ayaw magsalita. Tanging sina Denise at Russ lang ang nakadalo sa promulgation ng Taguig RTC ngayong araw. Kaya sila pa lang ang napoproseso. 3:00 ng hapon nang isakay sa police vehicle ang dalawa. Nakasuot sila ng dilaw na t-shirt ng Taguig City Jail. Diretso sa Bureau of Correction sa Muntinlupa si Russ, habang sa Women's Correctional naman sa Mandaluyong si Cornejo. Mismong korte na raw ang nagsabing kaduda-duda ang kwento ni Denise. Iba rin daw ang mga kwento ni Denise sa mga nakita sa CCTV footage. Hindi dumalo sa promulgation si Navarro, pero para sa kanyang kampo, nakamitan nila ang matagal na nilang hinihintay na hustisya. We do not think this is a misfortune. This is justice being done. And
the accused bearing responsibility for the crimes they committed. Umaasa raw ang actor-host na dito na matutuldukan ang issue. Nagpaplano naman ang pamilya Corneo na iapela ang hatol ng Taguig RTC. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Kaugnay pa rin ang balitang yan, sumuko ngayong gabi sa NBI ang isa pang akusado na si Cedric Lee. Live mula sa Quezon City, nasa Frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Faith, ano ba ang update dyan? Yes, Ruth, no? Pasado alas 7:30 ngayong gabi nang sumuko ang negosyanteng si Cedric Lee. Kasama nga siya doon sa mga inakusahan o sinentensyahan ng reklusyon perpetua na aabot nga na hanggang 40 years na pagkakakulong. At sa isa nga dito hanggang ngayon ay nandito siya sa NBI Quezon City. At yun nga ay kaugnay nga ng pambubugbog na ginawa sa aktor na si Bong Navarro. Mismong si NBI Director Medardo de Lemos ang sumundo sa bahay ni Cedric Lee sa Mandaluyong at dinala dito sa NBI QC. Pero mismong si Lee raw ang nakipag-ugnayan sa NBI sa kanyang pagsuko. Pagdating sa tanggapan ng NBI, agad pinroseso ang kanyang mugshot, fingerprints at dental procedure. Sinentensyahan si Lee ng reklusyon perpetua para sa kasong serious illegal detention for ransom, kaugnay ng pambubugbog yan kay Bong Navarro noong January 2014. Nanindigan si Cedric Lee na wala siyang kasalanan. Kung wala yung mga elements, hindi talaga pasok yung crime. So the most is nagkasakitan lang. Diba? Pumalag din naman siya. So nagkasakitan lang, hindi dapat magkaroon ng life imprisonment. Lalong-lalo na si Denise, siya na nga yung na-rape, siya pa nakakulong. Itong isa, ang dami nang nire-rape, nakalaya pa, nagsasayaw pa sa show niya. Ruth, mananatili nga muna pansamantala dito sa NBI Quezon City si Cedric Lee at bukas nga ng umaga ay dadalhin nga siya sa Taguig RTC at aantayin sa ang korte dun sa kanilang desisyon kung saan nga ba sila or saan nga ba siya ikukulong. Ruth? Maraming salamat, Faith Del Mundo. Itong hatol ng Taguig RTC sa kaso ng serious illegal detention ni Denise Cornejo, Cedric Lee at 2 iba pa ay bahagi lamang po ng mahaba at masalimuot na palitan ng mga kaso na umabot pa sa Korte Suprema. Balikan lang po natin. Sa simpleng paliwanag, pinablotter ni Denise Cornejo si Bong Navarro ng rape at acts of lasciviousness noong Enero 22, 2014 sa BGC Police Station. Sa blotter report, pinalalabas na binugbog si Navarro ng mga kaibigan ni Cornejo nang maaktuhan daw nilang ginagahasan nito si Cornejo sa kanyang condominium sa BGC. Citizens arrest daw ang nangyari at pinagbabayad si Navarro ng parang settlement. At dahil payag naman daw si Navarro, hindi na raw itutuloy ang kasong rape. Pero ayon kay Navarro, may nangyari nga sa kanilang dalawa pero ito raw ay consensual o may pahintulot. At ayon kay Navarro, set up or frame up lamang daw ang ginawa sa kanya. Binugbog raw siya ng mga kaibigan ni Cornejo na si Cedric Lee at Simeon Raz at Ferdinand Guerrero. Pinilit umamin sa video at tinakot na papatayin ng kanyang mga anak at pamilya kung hindi raw siya maglalabas ng 2 milyong piso. Napakasensitibong paksa po ang panggagahasa kaya't kailangan maingat ang pagtalakay sa mga gantong usapin. Pero importante rin na walang maakusahan ng hindi karapat-dapat kaya po kailangan ng matinding pagbabalanse. At kung he said, she said ang nangyari, sino ang nagsasabi ng totoo? Kalaunan, 3 complete affidavit ang inihain ni Cornejo laban kay Navarro na nagdedetalye ng umano'y rape sa kanyang condominium noong January 17 at January 22, 2014. Ang NBI naman nagsampa ng kasong serious illegal detention for ransom laban kay Cornejo at sa kanyang mga kasamahan. At ito lamang po ang kasong umandar. Bakit? Dahil mulat sa pool, dinismiss ng mga prosecutor ang mga complaint affidavit, 3 po yon, ni Cornejo for lack of probable cause. Paiba-iba raw ang mga kwento ni Cornejo at hindi raw kapanipaniwala. Umalma si Cornejo at inakyat po ito sa Court of Appeals kung saan kinatigan siya ng Court of Appeals. Ang sabi ng Court of Appeals, sa mismong paglilitis lamang malalaman kung may kredibilidad ang isang reklamo at hindi raw po sa preliminary investigation ng prosecutor. Si Navarro naman, hindi po nagpatalo. Kinwestiyon niya ang desisyon ng CA sa Korte Suprema.
at Pebrero 2023 humatol na ang Korte Suprema. Tuluyang dinismiss ng Supreme Court ang reklamong rape na inihain ni Denise Cornejo laban kay Vong Navarro. Ayon po sa Korte Suprema, masyado raw mabigat ang mga inconsistencies sa mga affidavit ni Denise Cornejo. Kung papayagan daw ito, parang pinayagan na siyang baguhin ang kanyang mga kwento o kaya mag-imbento ng mga akusasyon. Ito kasi ang napansin ng mga prosecutor na kinatigan naman ng Korte Suprema. Sa unang complaint na sinampan ni Cornejo noong Enero 29, 2014, wala naman daw nangyaring rape nung una siyang dinalaw ni Navarro sa kanyang condominium noong January 17. Pero nung dalawin daw ulit siya noong January 22, 2014, saka raw siya hinalay ni Navarro sa kanyang condominium. Pero sa pangalawa niyang complaint affidavit noong Pebrero, pilit daw siyang ginahasa nung unang dalaw pa lamang na January 17. Yun lang, sa pangalawang dalaw, January 22, wala naman siyang binabanggit na nangyaring rape. Sa ikatlong reklamo na sinampan niya noong Oktubre 2015, sa unang dalaw pa lamang daw, pinainom siya ng alak na kanyang kinahilo at doon daw siya hinalay. Parang date rape drug daw ang ginamit. Walang binanggit na gano'n nung mga nakaraan. Sa pangalawang araw, sinabi ni Cornejo na sadyang nandun ang kanyang mga kaibigan sa loob ng kanyang condominium para huliin si Navarro sa akto ng panggagahasa. Sa desisyon ng Korte Suprema, masyado raw malinaw ang paiba-iba ng storya ni Cornejo at bahagi raw ng trabaho ng prosecutor na tingnan ang gantong mga inconsistencies. Kaya't sa huli, Korte Suprema na ang mismong nagpabasura sa rape case laban kay Navarro. Susunod, LTFRB, inaayos na raw ang guidelines para masimulan na ang panghuhuli sa mga kolorom na jeep. Mapanganib na init na aabot sa 48 degrees Celsius, posibleng maranasan ulit sa mga susunod na araw. At sa Showbiz Tonight, Orange and Lemons tila nagparinig sa aktres na si Francine Diaz. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Bumiyahe pa rin kahit bawal ang mga tsuper na hindi nagpa-consolidate para sa PUV modernization program ng pamahalaan. Ang kanilang katwiran, hindi pa naman daw nagkakahulihan ng mga kolorom na jeep. Nasa frontline na balitang yan si Gerard de la Peña. Pumasada pa rin kanina ang mga tsuper na may rutang Pasig-Taguig. Yan ay kahit hindi sila nagpa-consolidate o sumali sa kooperatiba at korporasyon na requirement sa PUV modernization. 2 araw na ang nakalipas matapos ang deadline at kolorom na ang turing sa kanila. Katwiran ng mga tsuper, hindi pa naman daw nagkakahulihan. Sa ikatlong linggo pa raw ng Mayo magsisimula ang panguhuli sa mga kolorum. Yung jeep na yan ay nabili na namin dati doon sa tunay na nagmamay-ari. Tinigil nga nila noon yung ceiling transfer. Sila rin naman may problema dyan. Ngayon, nagbukas sila ulit na pwede nang ilipat yung pangalan mo dyan sa jeep na nabili mo. Pero, bakit ko pa ililipat sa pangalan ko yung jeep kung mapipisaw din naman ako? Di ba pinagkapiraan lang ako ng gobyerno? Sagot ng LTFRB, inaayos pa nila ang guideline sa panguhuli ng mga kolorum na jeep. We're giving this, those who did not join the industry consolidation 15 days to wind up their business, meaning to say, to stop going to the streets and for the transition period po. So wala pa po kami binibigay. Pero nakahanda na raw ang impounding area sa Tarlac para sa mga mahuhuling kolorum na jeep. Ayon sa Department of Transportation, 80% na ang consolidated PUV sa buong bansa. Ngayon tapos na ang deadline, gustong malaman ni Senate Committee on Transportation Chairman Grace Poe kung ano ang plano ng gobyerno sa mga tsuper na nawala ng hanap buhay. Wala namang ayaw magmodernisa. Gusto naman natin yon. Ang ayaw lang talaga natin, yung may mga napapag-iwanan at walang konkretong plano para bang pinadali na yung deadline dahil nagkahiyaan na, sobrang tagal na nito, pero yung tunay na pagpapatupad ng tamang programa ay hindi pa talaga malinaw. Bilang pagtutol pa rin sa PUV modernization, nagkilos protesta at nagtigil pasada na naman kanina ang grupong Manibela sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Isa itong lambingan bridge dito sa bandang Santa Ana sa Maynila na napili ng Manibela bilang kanilang strike center o kung saan sila magsasagawa ng kilos protesta. Reklamo nila kaninang umaga ay pinaalis ng mga otoridad yung kanilang mga miyembro dito
bagay na itinatanggi ng pulisya. Sa Pasig, ramdam ng mga pasahero ang strike. Mas kukunti po ngayon. Kanina pa kami dito ng anak ko eh. Medyo nahihirapan kaming sumakay. Ayon sa Manibela, sa huli, commuter ang mahihirapan sa pagpilit ng pamahalaan sa PUV modernization program. Ang sinasabi sa atin na sapat na yung bilang ng masasakyan kapag wala ang mga traditional jeepney na hindi nag-consolidate. Pero kitang-kita po natin ngayon, walang masakyan ng taong bayan. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, iba yung ingat pa rin dahil nagpapatuloy pa ang mapanganib na heat index sa maraming lugar sa bansa. Ngayong araw nga, 48 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index o damang init sa Dagupan, Pangasinan at Apari, Cagayan. Malapit na yan sa extreme danger na posibleng magdulot ng heat stroke. Ayon sa Pag-asa, easterly winds sa Dagat Pasipiko ang nagdadala ng mainit na hangin sa malaking bahagi ng bansa. Kaya sa mga susunod na araw, posible pa ring maranasan ang 48 degrees Celsius na heat index sa Dagupan at Apari. 43 to 45 degrees Celsius naman sa Rojas City, Capiz, Lawag, Ilocos Norte at Iba, Zambales. Gayon din sa Cuyo, Palawan, Virac, Catanduanes at Zamboanga City. Posible ring umabot sa danger level of 42 degrees Celsius ang heat index sa Pasay dito sa Metro Manila. Samantala, sinailalim na sa state of calamity ang Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao dahil sa epekto ng El Nino. Layo nitong magamit ang pondo ng lokal na pamahalaan para sa rescue and relief efforts sa mga apektadong residente. Nagmamatigas pa rin ang Cagayan de Oro Water District sa pagbabayad ng milyon-milyong pisong utang umano nila sa Cagayan de Oro Bulk Water Incorporated o COBI. Patunayan daw muna na meron talaga silang utang bago sila magbayad. Nasa frontline na balitang yan si Elaine Fulencio. Hanggang ngayon, bantay sarado ang entrance ng Rio Verde Water Plant sa Cagayan de Oro City. Hinaharang nilang posibleng pagputol sa supply ng tubig sa lugar. Ito'y matapos lumobo ng 400 million pesos ang utang umano ng Cagayan de Oro Water District sa Cagayan de Oro Bulk Water Incorporated o COBI. Nasa ilalim ng Metro Pacific Water ang COBI na nagsusupply ng tubig sa lungsod mula pa noong 2019. Ayon sa dating alkalde ng Cagayan de Oro, maraming dahilan kung bakit lumobo ang umano'y utang ng COWD, lalo na noong panahon ng pandemya kung saan maraming establishmento ang sarado. Ibig sabihin, patuloy na nagsusupply ng tubig ang COBI pero bumaba ang konsumo ng mga concessionaire. Idagdag pa riyan ang posibleng mga sirang tubo ng water district na nagdudulot ng tagas. Hindi na siya makakolekta ng gusto, minus pa ang consumption, which would mean lower collection level, no? Now, of course, meron ding other problem ang water district, which is the non-revenue water, no? Mataas din ang level ng non-revenue water, which can also be very material given na ang resources would be limited with the higher non-revenue water, no? So, siguro nag-accumulate. 4 na disconnection notice na raw ang natanggap ng COWD mula sa COBI dahil sa umano'y utang. Pero nanindigan ng Water District na wala silang utang sa COBI. May purchase order pa nga raw ang Water District na hindi sinita ng COBI. Giit pa ng COWD, magbabayad lang sila kung mapatutunayang meron nga silang utang. It was only sometime February of this year that our COA here requested a copy of the contract and some relative documents to the contract for their audit and investigation. And hanggang ngayon, nasa COA pa rin, under investigation pa rin. Pero kung sasabihin ng COA na kulang yung binayad, batay doon sa kontrata and also doon sa ating purchase order, then of course, Water District is more than willing to settle that. Sagot naman ng COBI, hindi commission on audit ang dapat tanungin ng COWD, kundi ang Local Water Utilities Administration. DUA, being the regulator, I think we was in a better position to give an opinion whether an increase in tariff is due. Kahapon, isinailalim sa state of emergency ang syudad dahil sa banta ng pagputol sa supply ng tubig sa lugar. Nangangamba naman ngayon ang mga residente, lalo't napansin ng ilan na humina ng pressure ng tubig at nakakaapekto ito sa mga negosyo. Hindi lang worry, ma'am. Stress na stress. Siyempre,
Aside sa affected yung business namin, yung tubig din sa bahay, yung mga consumers namin. Minsan umaabot kami dito alas 8 ng gabi. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Suportado ng Senado na muling pag-aralan ang pagtaas ng minimum wage rate ng mga manggagawa sa bansa. Kasunod po yan ang direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos sa Regional Tripartite Wage and Productivity Boards na i-review ulit ang minimum na pasahod. Mismong ang may akda ng Senate Bill 2534 na si Senate President Mig Zubiri ang nagsabing kaisa siya ng Pangulo sa usaping ito. Nanawagan din si Zubiri sa Pangulo na isaalang-alang ang Senate Bill na nagbibigay ng 100 pisong aumento sa sahod sa arawang kita ng mga manggagawa. At kung pwede raw, maaksyonan ito agad lalo't patuloy ang pagbilis ng inflation. Ayon naman kay Senator Joel Villanueva, may isa pang panukalang batas na sinusulong sa Senado. Your Senate has already passed the 100 pesos daily minimum wage rate increase. Currently, we are just waiting for the legislative action on the part of the House of Representatives. For our part, again, we have been pushing for the passage of Senate Bill number 2140, which seeks to establish living wage as the basis to determine the daily minimum wage pursuant to the mandate in our Constitution. Pinuna naman ng Makabayan Bloc ang direktiba ng Pangulo. Matagal na raw itong tinatalakay sa Kongreso. Ang kailangan daw ay agarang aksyon para maipatupad ang aumento sa sahod. Inutil itong mga regional wage board. Sa matagal ng panahon ay hindi talaga ito gumagana. Kaya kung seryoso talaga si President Marcos Jr., i-certify as urgent niya na, no, yung pagtataas ng sweldo at hindi na ito dapat na pag-aralan. Susunod, mga sasakyan na hulog mula sa gumuhong expressway sa China. Higit 30 ang patay. Boston Celtics umabante na sa semifinals matapos talunin ang Miami Heat. At Audrey Diaz may pa-IG story ng kanyang reaksyon sa isinampang cyber libel case ni Bea Alonzo. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Nagbagsakan ang mga sasakyan sa Guangdong Province sa China matapos gumuho ang bahagi ng isang expressway. 58 talampakan ang lalim ng pinagbagsakan ng 23 mga sasakyan. 36 ang patay habang nasa 30 ang sugatan. Ayon sa mga reports, bumagsak ang kalsada bunsod ng malalakas na pagulan. Nagkataon pang maraming bumiyahe para sa holiday break. Gumamit ng heavy equipment ang mga rescuer para iangat ang mga bumagsak na sasakyan. Mula pa noong Abril, nakararanas na ng mga pagulan ng Guangdong Province na nagdulot ng mudslide at iba pang pinsala sa infrastruktura. Sa Cambodia naman, binawasan na ang oras ng pasok ng mga estudyante bunsod ng matinding init ng panahon. Habang sa Ukraine, tinamaan ng Russian missile ang isang gusali kung saan 14 ang sugatan. Yan at iba pa sa Frontline News Abroad. Nilamon ng nagngangalit na apoy ang gusaling ito na isang postal depot sa Odessa, Ukraine. Walang sinayang na oras sa mga bumbero. Nasunog ang depot matapos tamaan ng missile na galing umano sa Russia. Nakatakbo naman sa bomb shelter ang 18 empleyado. Pero may 14 pa ring nasugatan sa pag-atake. Nagpapatuloy pa rin ang giyera sa Ukraine mula nang lusubin ito ng Russia noong 2022. Nagkapit-bisig ang mga estudyanteng ito habang kaharap ang mga pulis sa New Hampshire sa Amerika. Nagsasagawa sila ng kilos protesta sa Dartmouth College bilang pakikiisa sa Palestine. Ilang saglit pa, inaresto ng mga pulis ang isa sa mga rallyista. Sinaway din ng mga pulis ang isang matandang nag-video sa pangyayari. Natumba ang matanda at inaresto rin. Pinaatras sa mga pulis ang mga nagkilos protesta. Sa Los Angeles naman, nagtayo ng tent ang mga demonstrador sa University of California. Dito na nagpalipas ng magdamag ang mga nagrally. Nagkabit pa sila ng scaffolding ng watawat ng Palestine. Kalaunan, pinasok ng mga pulis ang kampo at nagkaroon ng stand-off. Nauna nang nagbabala ang pulisya na huhulihin ng mga mananatili rito.
Hindi naman nagpatinag ang mga rallyista at nagbarikada pa. Ilan lamang ito sa mga serye ng mga pro-Palestine protests sa Amerika. Pahirap na rin ang matinding init sa Cambodia. Sa ilang paaralan sa Phnom Penh, kanya-kanyang bitbit ng electric fan at bote ng tubig ang mga estudyante. Binawasan na rin ng 2 oras ang kanilang mga klase. 7 hanggang 10 a.m. na lang ang morning class habang 2 hanggang 5 p.m. naman ang mga panghapon. Ayon sa Meteorology Department ng Cambodia, umabot sa 39 degrees Celsius ang temperatura sa Phnom Penh. Tulad dito sa Pilipinas, bunsod din ito ng epekto ng climate change at El Nino. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Umabante na ang Boston Celtics sa semifinals ng Eastern Conference matapos silang talunin ng Miami Heat sa Game 5 ng NBA Playoffs. Tinambakan ng Celtics ang Heat mula first quarter hanggang sa katapusan ng laro. Ang final score 118-84. Nagambag ng tig 25 points na Jaylen Brown at Derek White. Mga kalaban ng Celtics ang magwawaging team sa laban ng Cleveland Cavaliers at Orlando Magic. Sa Western Conference naman, nakalamang sa serye ang Dallas Mavericks laban sa Los Angeles Clippers. Dikit ang laban sa first quarter ng Game 5 pero nakabawi ang Mavs sa second. Kumada si Luka Doncic ng 35 points hanggang sa mapataob ang Clippers sa final score na 123 versus 93. 3-2 na ang series at sa Sabado magkakaalaman kung uusad na ang Mavs sa semifinals. Showbiz Tonight na tayo. Napuno na raw ang aktres na si Bea Alonzo kaya inireklamo na niya ng cyber libel sina Christopher Min at OG Diaz dahil sa mga umano'y fake news tungkol sa kanya. Yan at iba pa sa report ni MJ Marfori. Sinampahan ni Bea Alonzo ng reklamong cyber libel ang 2 showbiz columnist na sina Christopher Min at OG Diaz. Tig-3 cyber libel complaint ang inihain ni Bea kina Nay Christie at Mama Ogs kanina sa Quezon City Prosecutor's Office. Nag-ugat ang mga reklamo sa umunoy fake news na pinag-usapan online ng 2 showbiz columnist tungkol sa aktres. Kabilang dyan ang di raw pagbabayad ni Bea ng tamang buwis. Bukod kina Nay Christie at OG, damay din sa reklamo ang kanilang mga co-host. Sa mensahe naman ni Attorney Joey Garcia sa News 5, matagal na raw tiniis ni Bea ang mga malisyosong tirada sa kanya. Pero may limitasyon daw ito at panahon na para idaan ito sa legal na aksyon. Ito rin daw ang kauna-unahang beses na pumalag si Bea sa mga nagpapakalat ng fake news para siraan siya. Bukas naman inaasahang magsasalita si Nay Christie sa kanyang programa sa 1PH na Christie for Minute. Nag-post naman ng Instagram story ngayong gabi si OG na sinabing sasagutin nila ang mga issue sa takdang panahon. Giit pa ng talent manager, ayaw niyang magpaka-plastic. Sabay banggit na sila pa rin ang gusto nilang magkatuluyan sa ending. Matatanda ang naging showbiz headline si Bea nang kumpirmahin nila ni Dominic Roque ang hiwalayan nito lamang Pebrero. Palakpakan po natin, Miss Francine Diaz! Magandang gabi, San Jose! Hot topic naman ang pagsingit umano ng aktres na si Francine Diaz sa performance ng bandang Orange and Lemons sa isang concert sa San Jose Occidental, Mindoro. Sa live stream ng concert, nagsa-soundcheck na raw ang Orange and Lemons nang bigla na lang tawagin ng host si Francine. Dire-diretso namang nag-perform ang aktres. Mapapansin din sa ilang video na tila nainis ang frontman ng banda na si Clem Castro. Hanggang sa nag-walk out na sa stage ang Orange and Lemons. Bumalik na lang ang banda pagkatapos kumanta ni Chin Chin. Pero bago mag-perform, may makahulugang mensahe si Clem. Gusto ko lang manghihingi ng paunhin, pero kailangan kong sabihin to para sa mga artist na kasi dapat kaninang 11 pa kami dito eh. So sana naman walang sumisingit. Yun lang. Respeto lang ba? Matapos ang concert, nagpasalamat naman sa fans si Francine sa kanyang IG story. May caption pa yan na respect goes both ways. Wala pa namang pahayag dito ang San Jose LGU na nagdaos ng concert. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5.
Abangan, isa sa mga tutang pinanganak ng isang Golden Retriever, bakit kulay berde? At award-winning actor na si Cedric Juan, pumirma na ng kontrata bilang kapatid. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Exciting ang entertainment dito sa TV5 dahil sa kaka-launch lang na kapatid artist pool na Media Quest Artist Agency. At ang pangmalakasan, kabilang sa mga buena manong star niyan, ang multi-talented actor na si Cedric Juan. Yan at iba pa sa report ni MJ Marfori. Simula na ng mas pinalakas at new chapter ng Media Quest dahil ngayong araw, inilunsad na ang Media Quest Artist Agency o MQAA. At ang buena manong star, walang iba kundi ang award-winning actor na si Cedric Juan. Kanina, pumirma na ng kontrata bilang kapatid si Cedric sa kabila yan ng kaliwat kanang offer sa kanya mula sa ibang talent management. Hindi pa ako nakaka-adjust, so overwhelming pa rin siya. Pero syempre, nililive ko each time na may nakakarap ako ng mga bago. Kasama sa signing sina Media Quest President and CEO Jane Basas at MQAA Head Jeff Remillo. Araw gumagawa tayo, nagpapalabas tayo ng teleserye sa mga plataforma na meron tayo, pero wala tayong sarili nating talents. No, apart from sports, we're very mature already in sports, we're very mature already in news, but in the entertainment space talagang wala. Kasi ang daming lalabas na bagong mga teleserye, maraming lalabas na bagong mga films. You know, we're going to try to vie for the MMFF again. And it would be really, really good kung talents na natin, no? Yung nagfu-fuel doon sa mga palabas na yon. We are supported by the group of many platforms. No? We are into sports, we are into entertainment, we are into a lot of other things, no? As far as media is concerned. So, today, I think it's just necessary and the right time for us to... Kwento naman ni Cedric sa News 5, game siyang subukan ng iba't ibang genre bilang isang MQAA artist. Bukod kay Cedric, pumirma na rin sa Batch 1 ng MQAA sina Sam Coloso, singling winners Marimar Tua, Carmela Lorzano at ilang pang fresh faces in showbiz. Kaya abangan sila sa mga kapatid projects soon. Ito pa ang isa nating dapat abangan. Ang ilan nating paboritong kapatid stars makikisaya next Saturday sa Lucban, Quezon. Para yan sa Barangay 5 Sugod Fiesta, alas 2 ng hapon sa May 11. Gaganapin yan sa Barangay Ayuti Covered Court. Kabilang sa mga dadalo dyan, sina The Purse Family star Heart Ryan, pa-Jack Princess cast na sina Jillian Vicencio, Joao Costancia, Aramina at Jem Manicad. Kasama rin ng mga aktor ng Lumuhod Ka sa Lupa na sina Kiko Estrada at Andrew Mulak. Kaya mga kapatid, kita-kit sa engranding selebrasyon with matching papremyo sa Barangay 5 Sugod Festival sa Lucban, Quezon. At yan ang latest and hottest sa showbiz tonight. Ako si Jania Lepon. Happy Thursday mga kapatid. At para naman sa ating papaong pampagood night, isang kakaibang tuta ang nagba-viral ngayon sa TikTok. Kulay berde kasi ang Golden Retriever puppy na mula sa Florida. Yan si Shamrock. Bukod tanging green ang mga balahibo niya kumpara sa kanyang mga kapatid. Mas malit din siya kumpara sa ibang tuta. Ayon sa mga doktor, naging berde si Shamrock dahil nagbansya ang chemical na biliverdin sa kanyang balahibo noong nasa sinapupunan pa lang siya. Ngayong 8 weeks old na siya, naging puti na ang balahibo ni Shamrock. Ay, sayang. Naging puti rin pala. Oo nga. Kung green talaga kakaiba eh, no? Parang siyang ano, no, yung marker. Di yun, yung pang-highlight. Yes, pang-highlight. Yes. Oh, say mo ha. Gawa ko na explainer na na showbiz. Sige, sir. Abangan natin yung ano. Susunod, di ko lang gagawa ng explainer. Hindi nga, iiwan ko na yung sir. At yan po, 45 minuto pag-imayas malagang headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Sa ngalan ni Mean Los Baños, ako po si Ruth Cabal. Ako naman po si Edwin Gao. Magandang gabi.